mga bansa, sila'y magdiriwang, ihayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin, lahat ng iyong mga ginuwa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin, ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Ang ngalan mong banal, ang ngalan mong banal ay aming sasambahin, lahat ng iyong mga ginuwa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin, ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang, ihayag ang iyong kadakilaan. Ihayag ang iyong kadakilaan. Ihayag ang iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon. Pinupuri at sinasamba ka namin. Tulad sa uhaw na usang puso ko't kaluluwa, Ikaw, O Diyos, ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang kalakasan at aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Tulad sa uhaw na usang puso ko't kaluluwa, Ikaw, O Diyos, ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Ikaw, O Diyos, ang kalakasan at aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang kalakasan at aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap
ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Ikaw, O Diyos, ang kalakasan at aking kapanatagan. Ikaw lamang ang hanap ng puso kong sa'yo'y sumasamba. Ng puso kong sumasamba. Ng puso kong sumasamba. Kay buti-buti mo, Panginoon. Salamat po. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Thank you, Lord. Thank you, Father.
Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Maaari na po kayong umupo. Praise God! Talagang napakabuti ng ating Panginoon. At salamat, Lord, kasi nagtipon-tipon na naman po kami ngayong araw na to ng linggo para makapagsilbi sa inyo. So tunay na unang nagmahal ng Diyos sa atin para tayo ay magmahal din. Hindi lang sa Kanya, pati sa ating mga kapwa. So, pwede po bang handugan ulit natin ang ating Panginoon ng palakpakan? Maraming salamat po. At welcome po tayong lahat dito sa Tagalog service, dito sa GCF Naga, tuwing alas 8 ng umaga, linggo-linggo. But bago po tayo magsimula, kagaya po, ulit, imbitahan ko po kayong maupo dito sa unahan. Pwede po ba? Huwag tayong mahiya. Lapit tayo. Mamaya, baka i-remind ulit tayo na maupo dito sa unahan. Lapit pa tayo. Yan, salamat na marami. Okay, so mga munting paalala po muna. Bago po, gusto po namin munang malaman kung mayroon tayong bisita na nakakadalo pa lang sa unang bises o pangalawang bises. Mayroon po ba? Dito po? How about dito? Ay, mayroon. Brother, welcome po. Pangalawang beses na. Naway, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Para po sa ating lahat, gaya ng ating ginagawa, please, pwede po tayong tumayo at kamayan po natin ang ating kapatid. At sana, kapag nagkita-kita po tayo kahit sa ibang lugar, maalala po natin ang mukha ng ating kapatid at bigyan po natin ng tamis ng ngiti. Yan, ganyan po. Salamat na marami. Ayan. Okay, magandang umaga pong muli. Bago tayo magsimula, pwede pong mga munting paalala muna. Kung kayo po ay may mga dalang gadgets, pwede po bang i-check natin ito at tiyakin na nasa mababang volume or naka-silent mode po, or kaya mas maganda siguro kung nakapatay ang mga ito para hindi tayo makaistorbo sa congregation. Ayun. Kung sakali naman po may mga dala kayong bata, 3 pababa, iniimbitahan po namin kayo na dito kayo umupo sa gawing ito ng worship hall para may easy access po kayo sa cry room. Yung cry room po natin ay hindi pa fully soundproof, kaya pakibantayan na lang po yung mga bata. At yung mga batang edad 4 hanggang 12 ay inaanyayahan na umattend sa Sunday school sa baba. Yun po. Ayan. Okay. So, punta po tayo sa mga announcements. Meron tayong 5 announcements sa linggo na to. Binibigay po namin ito sa inyo para maikalendaryo nyo na ng mas maaga at hindi nyo po ito makalimutan. Kasi po ito ay pinag-isipan ng ating simbahan na tayo po ay makiisa at makibahagi sa mga activity na to. Kahapon lamang natapos yung ating blood donation drive, and base po sa report, yung target natin ay 50 bags ng blood at nakadraw po tayo ng 46. Kulang lang lamang ng 4. Praise the Lord. Yun po ay makakatulong makapagligtas ng buhay. Salamat na marami sa mga nag-participate po. So, una pong announcement natin ay tungkol sa black screening ng ating Spider-Man. Spider-Man, Brand New Day.
Ayan po, ito po ay gaganapin sa July 31st, 2026 sa ganap ng alas 6 ng gabi sa Robinsons Naga Movie World. Ito po ay isang fundraising activity ng ating simbahan. Ang malilikong po ditong pondo ay mapupunta sa pagpapabuti ng ating audiovisual equipments, pati na rin yung music equipments po natin. Ang tickets po ay nagkakahalaga ng 600 pesos bawat isa at yun po ay may kasama ng merienda. So wala na po kayong iisipin, hindi po kayo magugutom. So ito po ay masaya, napaka-special po nito kasi kasama po natin yung mga kapamilya natin na manunood ng isang masayang pelikula. Ang gate po ay mag-o-open ng alas 6 ng gabi at magsisimula po yung pelikula sa ganap ng alas 6:30. So, hinihikayat po namin kayo, bumili na po kayo ng ticket ng mas maaga. Tanungin lang po natin si Sis Jade o kaya si Sis Net kung available na po yung mga tickets. Yon po. Pangalawa, equipping class. Yon. Yung equipping class po ay isang bahagi ng ating pagsusumikap na maging handa para sa gawain ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng equipping class tuwing ikalawang linggo ng buwan. Lahat po tayo ay iniimbitahan na makibahagi at makiisa dito sa activity na to para po tayo ay matutong kung paano mag-aral ng tamang pag-aaral ng Biblia at para maging tayong epektibong manggagawa ng ating Panginoong Hesus. Tuturuan po tayo na makapagbahagi ng Ebanghelyo at iba pa pong mga estratehiya para tayo ay makapaghikayat at makatulong na makapunta sila at makarinig din ng mabuting balita ng Diyos. So ito po ay gaganapin sa May 10, 2026. Yan po sa ganap ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon dito sa 3rd floor. So yun po. Kasama po natin dito si SP or si Brother Ed Pilapil. Okay. Mangyari lamang po at hinihikayat po namin kayo na magrehistro sa pamagitan ng mayroon ba tayong QR code. Pwede po ninyong ilabas yung cellphone ninyo at i-scan po ito, QR code na to, dito sa screen. At mayroon din po tayo niyan sa mga na nakapaskil po dyan sa labas ng worship hall. So after po ng service, pwede po natin niyang i-scan at makapag-register na po tayo. Yan, ulitin ko po, yan po ay magaganap sa May 10, 2026 sa ganap ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5. Yan. Now, punta po tayo sa divorce and remarriage. Yan po. Yung divorce at remarriage po ay gaganapin naman sa April 12, araw ng linggo pa rin, sa ganap ng 1:30. 1:30 ng hapon. Ang paksa po dito ay tungkol sa diborsyo at muling pag-aasawa. Ang speaker po natin dito ay si Attorney Doc Steve Bonilla. So ito po ay isang avenue para tayo ay matuto at masagot po natin yung tanong tungkol sa diborsyo sa pamamagitan ng biblical at legal na pananaw. So, pagkakataon po natin ito, siguro kung may kaibigan po tayo na nangangailangan ng informasyon tungkol dito, invite po natin sila. So, mas maganda po na mas marami na tayong alam, hindi lang sa legal na perspektibo, pati na rin yung biblical na aplikasyon. Yan po. Pang-apat, usapang barako. So, kami meeting pa lang po namin nung nakaraan. So, ito po ay tuloy na sa April 25, araw po ito ng Sabado. Magaganap po ito sa isang resort sa Pasakaw, Camarines Sur. At hinihikayat po namin lahat ng kalalakihan na may edad 18 taong gulang pataas. So, parehas po iniimbitahan yung may mga asawa na
at yung mga singles. So magkaiba po yung paksa. Yung paksa para sa may mga asawa ay yung pagpapatuloy ng temang sex is God's design in marriage. So mukhang nakulangan po yata nung February, kaya mag-delve in tayo, mas malalim na usapan para po ito sa mga kalalakihang may asawa. Para naman po sa mga singles, ang paksa po ay tungkol sa paghahanda. Hindi lang sa paghahanda sa buhay may asawa, kundi paghahanda ng sarili. Paghahanda ng sarili para pag tinawag sila ng Lord sa buhay may asawa, handa na po ang lahat. Yun po. Ang makakasapo po natin dito, no, ang ating mga men of faith. So, kaya po iniimbitahan namin kayong lahat. Hindi pala, yung 18 taong gulang pataas lang po pala. For adults only. Okay? And last but not the least, Bible reading po. Ngayon po ang darating na mahal na araw sa April 2 to 3. Yan po. Magkakaroon po tayo ng Bible reading. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat. Kasama yung mga bata, yung mga young men and women, at saka yung lahat po. Lahat ng edad. Inaanyayahan po namin na sumali po dito sa Bible reading. Ang babasahin po natin ay yung Torah. Ang Torah po yung unang 5 aklat ng Biblia. So dito po, sama-sama tayong magnilay sa kung paano nilikha ng ating Panginoon ang sanglibutan, kasama na po tayo, kung paano po siya magbigay ng kanyang tipan or covenant at ang kanyang mga batas nung sa Old Testament at ang kanyang walang hanggang katapatan. So dito po, ang alam ko po, magkakaroon ito ng twist, no? Para mas maging masaya. May quiz po ito after ng bawat aklat. So masaya po ito na magsama-sama tayong magnilay dyan sa Bible reading na gaganapin uli po sa April 2 hanggang 3. Ano po yan? Holy Thursday and Friday. Yan po ay magsisimula alas 8 ng umaga hanggang mga gabi na po yan. 2 araw po, straight po yan na activity. Okay? Para po sa ating pastoral prayer, tawagin po natin si Elder Doy. Okay po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kami ay nagagalak at kami ay narito sa iyong harapan para muling makapakinig ng iyong salita, ng iyong karunungan, at kami ay patuloy mong magabayan. Ngunit kami ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan at kami ay narito rin para sa iyong kalinga, para manalangin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iglesia na ibinigay mo sa amin at kami ay lumalago sa aming espiritual na buhay. Dahil kami dinala mo dito para kami ay hubugin at gamitin, Panginoon. Muli, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may likha. Ikaw ang Diyos na tanging karapat-dapat. Walang kapantay at walang katulad. At kami bilang iyong mga nilikha ay tunay na
nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kailangan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Wala kaming kayang gawin. Wala kaming mabuting magagawa kapag ito ay hindi mo pinahihintulutan. O Diyos, alam mo ang lahat ng bagay at alam mo ang pangangailangan namin. Ngunit sinabi mo rin sa iyong salita na kami ay lumapit at manalangin. Itinataas namin sa inyo ang aming mga tahanan, ang bawat pangangailangan namin, maging sa trabaho, maging sa negosyo, maging sa pag-aaral. Pinapanalangin namin na kami ay bigyan mo ng iyong gabay, lalo na sa mga panahon ngayon na may panahon ng krisis, lalo na ng giyera. Kami ay lubos na apektado dito sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ng gasolina. Pero kami ay hindi matitinag. Bagkos kami ay patuloy na magpupuri at magsasamba sa inyo sa anumang estado ng aming buhay. Sa sagana o sa hirap o sa pangangailangan, kami ay patuloy na magpupuri sa iyo. O Diyos, kami po ay humihingi ng inyong gabay, lalo na sa pinagtataanan ng bawat isa sa amin na merong karamdaman, merong sakit, maging simpleng trangkaso o ito man ay cancer. Tinataas namin ito sa inyo, Panginoon. Hipuin mo ang bawat isa sa amin, ang aming kalusugan, at maging ang mga kapamilya namin na may karamdaman, na nahihirapang bumangon at magpuri at magsamba sa inyo. Ang kanilang pisikal na katawan ay inyong pagalingin. Bagkos patuloy mong palakasin ang kanilang spiritual na buhay, na sila ay maging tunay na testimonya sa inyo ng iyong kabutihan. Tinataas namin ang bawat tahanan ng mga pamilyang narito ngayon, at ang bawat miyembro ng GCF Naga, at ang bawat mananampalataya na puspusin mo ng iyong biyaya at ng iyong kapayapaan. Naway tinataas namin, Panginoon, naway magkaroon ng restoration at pagkakabati-bati ang mga merong alitan, ang merong hindi pagkakasunduan sa bawat pamilya ng mananampalataya. O Diyos, itinataas din namin sa inyo ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa inyo. Kami ay iyong linisin at tunay nga pong makapagsilbi kami sa inyo ng buong puso, ng tapat at totoo. At naway ang aming serbisyo ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Tinataas namin ng GCF Naga ang mga namumuno dito, lalong-lalo na ang aming senior pastor. Siya ay bigyan mo ng karunungan at proteksyon, lalo sa kanilang biyahe papuntang Maynila sa bukas. Bigyan mo sila ng maayos na biyahe at ligtas. Maging pagpapala siya dito sa conference sa CBAP at sa mga kanyang nire-reach out, maging sa San Pablo at sa iba pa pong lugar. Maging sa kanilang pagbalik ay bigyan mo sila ng kaligtasan. Tinataas namin ang bawat elder, ang bawat deacon
na ang bawat ginagamit mo ay magkaroon ng kalinawan at talagang tunay na magsilbi lang sa inyo, Panginoon, ng walang bahid ng anumang pagiging makasarili. Tinataas namin, Panginoon, ang bawat usher, ang mga music ministry, lahat ng volunteers dito sa GCF Naga. Salamat sa kalakasang binibigay mo sa kanila para makapagsilbi sa inyo. At maging kaming mga dumadalo dito ay patuloy mong gamitin na maipahayag ang iyong salita sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, na si Jesus ang tunay na kaligtasan na maipahayag namin ang magandang balita. Ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at tunay nga pong magkaroon ng pananampalataya na nagliligtas, Panginoon. Kami ay makapagpahayag din ng pagsisisi. Kami mismo ay magsisi ng lubos sa aming mga kasalanan. Ngayong umagang ito ay tinataas din namin ng aming syudad dito sa Naga. Naway maging ligtas ang mga kalsada, maging sa aming mga mahal sa buhay, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho. Pinapanalangin namin ang mga namumuno dito mula sa aming mayor. Siya ay bigyan mo ng karunungan, bigyan mo siya ng puso na may takot sa iyo. At palibutan mo siya ng mga tao na may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hanggang sa mga barangay tanod, hanggang sa mga SK, ang bawat namumuno dito sa aming syudad ay bigyan mo ng takot. Takot na talagang magsilbi sa iyo lang, Panginoon. Maging ang aming bansa, ang aming ekonomiya ay mababa. Napakahirap ng buhay at kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang aming presidente, vice-presidente, ang mga senador at mga congressman na talagang gabayan mo sila at bigyan mo ng puso na may takot sa iyo, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang korupsyon at talagang silbi dito sa bansang ito. At kung meron man, at yung mga korap ay ikaw na po ang maggabay sa kanila, O Diyos. Tinataas namin ang bawat simbahan na nagpupuri at sumasamba sa iyo ngayong umagang ito. Naway maging maingat ang bawat isa sa pagpapahayag ng iyong salita. Ang mga salita ng iyong Biblia ay naway ingatan ng bawat mensahero, ng bawat pastor at kung sino man nagpapahayag ng magandang balita. Maging ang mga misyonaryo, O Diyos, ay iyong gabayan at proteksyonan. Tunay nga pong sila ay nasa panganib dahil sa iyong pangalan. At ito ay isang pribilehyo. Pero kami ay patuloy na nananalangin para sa kanila. Sila ay bigyan mo ng lakas ng loob at ng karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lalong-lalo na yung mga nasa Middle East, yung mga lugar na bawal banggitin man lang ang pangalang Hesukristo. Sa mga lugar na bawal ang Biblia. O Diyos, maihayag nawa ang iyong pangalan, ang iyong magandang balita sa mga lugar na ito. Tinataas namin ang nangyayari ngayon sa Middle East.
lalong-lalo na sa Iran, dito sa giyera dito ay kayo ang manguna, kayo ang maitaas. Alam namin na nangyayari ang mga bagay na ito. Proteksyonan mo ang mga inosente at ang mga mananampalataya mo, O Diyos. Muli, ngayong umagang ito, ikaw ay maitaas, ikaw ang maipahayag at ikaw ang mabigyan ng papuri. Walang iba. Gabayan mo ang bawat isa sa amin na mag-aaral at makikinig sa iyong salita ngayong umagang ito. Bigyan mo kami ng kalakasang pisikal, naway hindi kami antukin at tunay na makapakinig sa iyo. Tanggalin mo ang anumang sagabal sa aming pag-iisip, sa aming nararamdaman, at tunay na ikaw ay aming mapakinggan, O Diyos. Maraming salamat pong muli sa umagang ito. Puspusan mo kami ng iyong karunungan. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ng aming Diyos na si Jesucristo. Amen. Dumako po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. At muli pong paalala sa mga kapapasok lamang at kararating, paki-double check po ng inyong mga gadgets at tiyakin po natin na ito ay naka-silent mode o kaya nakapatay. Maraming salamat po. At hayaan niyo po akong basahin sa inyo ang teksto mula sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang or napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. So mga kapatid, batay po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, tayo po lahat ay binibigyan ng ating dakilang Panginoon ng pribilehiyo na makapag-ambag, makapagbigay sa kanyang gawain habang hindi pa siya bumabalik muli dito sa sanglibutan. So ito po isang paraan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Kanya. Naalala ko ang isang parabola na binigay ng ating mahal na Jesucristo tungkol sa isang Pariseo at sa isang matandang ginang. Yung Pariseo masyadong mayabang sa pagbibigay ng malaking halaga sa simbahan. Pero yung ginang ay nagbigay lang ng mga mumunting kusing. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo na mas malaki ang ibinigay ng ginang sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang meron sa puso natin. Kaya mga kapatid, hinihikayat tayo ni Apostol Pablo na linisin natin ang ating mga puso sa pagbibigay. Alisin natin ang yabang, alisin natin ang pagmamalaki. At ibigay po natin yung nararapat para sa ating Panginoon. At yun po ay magbibigay sa atin ng ganap na kasayahan sa ating mga puso. So hindi po mahalaga kung ano ang ibibigay natin, hindi lang material na bagay, pati oras ay kinalulugdan ng ating Panginoon. So sa pagkakaloob po natin ngayon, mga kapatid, siguraduhin po natin na malinis ang ating intention at ito po ay sinasabi ni Apostol Pablo na minamahal ng ating Diyos ang masayahing nagbibigay. So,
Mga kapatid, magbigay po tayo ng ayon sa ating mga desisyonan at mula sa ating kaibuturan ng puso. Yan po. Tumayo po tayo para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, hindi po kami karapat-dapat na tawagin na anak ninyo. Pero dahil po sa sakripisyong ginawa ng iyong anak na Hesukristo sa krus, kung kami po ay mananampalataya sa Kanya, kami ay magiging iyong anak. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng lubos. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga estudyante sa araw na to. Bigyan niyo po sila ng kalinawan ng isip, ng motibasyon para makapag-aral ng mabuti. Malinang ang kanilang kakayahan at maging karapat-dapat na miyembro ng isang komunidad, makapagbigay ng kontribusyon sa pagtatatag ng isang mabuting komunidad, Panginoon. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga empleyado, lahat ng manggagawa sa pribado man o sa gobyernong opisina. Lahat po namin sila ay pinapanalangin sa inyo. Bigyan niyo po sila ng lakas ng katawan, ng kalinawan ng isip, ng tatag ng loob, ng pagbibigay ayon sa kung ano ang nararapat, Panginoon. Kung maaari nga po, pwede silang mabigyan ng mataas na posisyon para makapaglingkod ng mas mabuti sa buong sanglibutan, Panginoon. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga nagninegosyo. Panginoon, basbasan niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay. Bigyan niyo po sila ng magandang vision, kaisipan at makapagbigay ng mas mabuting serbisyo or kaya mga produkto para sa ikabubuti ng iyong sangkatauhan. Gawin niyo po silang honest sa kanilang negosyo at bigyan niyo po sila ng sapat na kita para makapagbigay at makapagsuporta sa kanilang mga pamilya. Panginoon, alam po namin na sa pagbibigay namin sa araw na to, ito po ay hindi nyo kailangan kasi kayo po ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo at pati na sa kalangitan. Pero sabi ni Apostol Pablo, Lord, kami ay inaanyayahan magbigay sa gawain ninyo. At sa isang pribilehiyong ito, Lord, buksan niyo po ang aming puso't isip. Linisin niyo po ito ng anumang bahid ng malisya, anumang pag-iimbod o kaya pagyayabang. At gawin niyo po kaming karapat-dapat na makapaglingkod sa inyo para ang iyong salita ay maipamahagi, hindi lang dito sa gawin ng Nagan City, hindi lang dito sa Camarines Sur, para na rin po sa lahat ng buong Pilipinas at sa buong mundo. Panginoon, ito ay dinadalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristo. Amen. Maaari na po tayong umupo.
Maraming salamat po. Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang atin pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Lucas, Kabanata 9, talatang 57 hanggang 62. Ulitin ko po, aklat ng Lucas, Kabanata 9, talata 57 hanggang 62. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Habang naglalakbay sila, ay may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa inyo saan man kayo magtungo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad naman ang mga ibon ng himpapawid. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling matitirahan." Sinabi niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan muna ninyo akong umalis upang ilibing ko ang aking ama." Ngunit sinabi niya, "Ipaubaya mo na ang mga patay ang magpalilibing sa sarili nilang patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang paghahari ng Diyos." Sinabi naman sa kanya ng isa pa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan muna ninyo akong makapagpaalam sa aking mga kasambahay." Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sino mang humawak sa araro at lingon ng lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa pagbabasa ng salita. Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po mga kapatid. At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayong umagang ito. Amen. Praise God. Sino ang may nararamdaman sa kasukasuhan? Stretch lang. Bawal tayong magkasakit dahil patapos na ang ating mini-series ng discipleship at tayo kailangan patuloy na kumilos at mag-disciple. Napakaganda ng ating mga pinag-aaralan at very challenging at the same time. Sinasabi dun sa nakaraan, renounce everything. Yung iba sumusunod, nandito kasi kailangan nila ng blessing. May blessing talaga sa pagsunod sa Panginoon. Pero yung ating puso ay naka-align ba sa sinasabi ni Kristo? Narinig nyo na ba yung sinasabing, sumunod kayo kay Kristo, gagandang buhay nyo. Sumunod kayo kay Kristo, kayo ay yayaman. Sumunod kayo kay Kristo. Sundin nyo ang kanyang salita at kayo ay pagpapalain. Totoo po yun. Maraming totoo doon. Pero hindi doon yun. Dapat, pagsunod natin kay Kristo, si Kristo talaga ang gusto nating reward. Siya na yun. Hindi tayo manghihingi pa ng iba. Kasi marami sa atin, dumadanas sa problema, sige na nga, susunod na ako kay Kristo para yung negosyo ko ay pagpalain. Naku, mali. Sige, susunod ako kay Kristo, sabi nila kasi gagaling ang aking may sakit na asawa pag sumunod ako kay Kristo. Mali ang ating purpose. Kahit na hindi gumaling, kahit na ikaw ay maghirap, susunod ka kay Kristo. Yun dapat. Kasi sabi ni Kristo,
i-renounce mo yan. No? Those who, even yung mga possession mo na yan. So patuloy tayo dito. Ngayon, wala nang atrasan to dahil alam nyo na yon, bawal na kayong umatras. Okay? Naku, maghihirap pala ako kay Kristo. Nung nakaraan, di ba? No? Kailangan ko pala, hate ko pala yung aking parents. Pagsunod kay Kristo. Naku, wala nang atrasan ito. No? Alam niyo kung ba't ginamit ni Kristo yung salitang hate? Kasi siya lang ang love. Hindi pwedeng 1% yung love ko sa parents ko. Hindi pwede. Kaya sinunod niya na yung sumunod doon. Di ba love? Kung meron kang graph, 100% love, siya. Ano na yung susunod niyang gamitin? Hate. Ano? We hate. Pero yung sabi nga sa atin, yung hate dito is not unforgiveness. Yung hate dito is hindi siya yung may puot na galit talaga. No? O yung disrespect sa magulang. Never ko contradict ni Jesus ang salita niya. No? Sabi dito, the greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And the second is this, love your neighbor as yourself. Sabi dito, those who love themselves cannot follow me. Ano ba talaga, Lord? No? So, ito ay patungkol sa pagdidisipulo. No? Secondary na lahat yan. Pag discipleship, pag sinabing magdidisciple ako, sige, go. Wala nang tanong-tanong. Ano po? So, sino na dito ang na-testing ng Panginoon patungkol dyan? Na-test na. Pagsunod mo, lalo kang naghirap. Tapos ikaw ay biglang hindi na sumunod. Tapos isang araw nagising ka, ay susunod na lang pala ako. Marami sa atin ganyan ang nararanasan. Ano po? So napakaganda nitong ating mini-series. And ito ay magwawakas, I think, ngayon. Or kung sakali, kung kukulangin pa, baka may isa pa. Hindi natin alam. Ang susunod natin ay ang Romans. Ang series natin sa Romans. Siguro pagkatas ng Holy Week, magsisimula tayo dyan. Itong Lucas ay... sabi nung ako'y pinag-aaralan ko to, si Lucas ay ang nag-iisang hindi Jew na nagsulat sa salita ng Diyos. Ano? Dito sa, di ba, si Paul is a Jew, lahat sila. Si Paul ay ang nagturo kay Lucas. Pero siya ay hentil na nagsulat. Siya ay physician, kaya makikita natin na si Lucas ay medyo mas detalyado kasi siya ay physician. Si Mateo, nung nagsulat siya ay tax collector, ang dami niya ini-skip. Hindi naman. No? Pero mas detalyado si Lucas. Ano po? So, tignan natin, no? Disipulo, walang atrasan. Dito sa Lucas, Kabanata 9, talata 57 hanggang 62. May mga taong gustong sumunod kay Kristo at mayroon ding mga taong si Kristo mismo ang tumawag para sumunod sa Kanya. Praise God. Tinatampok ni Lucas ang tatlong pag-uusap tungkol sa pagsunod kay Kristo. Sa mga usapang ito, makikita kung ano ang inaasahan ni Kristo sa isang tagasunod. Ang isa pang tawag sa tagasunod ay alagad o disipulo. Pero dun sa Acts, the disciples were first called Christians dun sa Acts. So, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw dapat ay disipulo. Ikaw ay Christian, nakakatuwa pagka tinatawag ko yung mga kaibigan ko na hindi Christian, pag tinanong ko, kung ikaw ba ay Kristiyano? Oh, ano ba English ng Kristiyano? Christian. O, Christian ka. Sinasabi ko. Pero kasi sila, meron na kagad, meron ng boundary line. Pagka sinabing Christian, oy, Christian yan. At kami, iba naman. Nakakatuwa lang na may ganung pagtingin. Nung nakaraan, sinabi sa akin, ay, di ba born again ka? Sabi nung isang eagle, yung mga brotherhood ng eagles, nagpunta sila sa Apicius, nag-judge sila ng pagkain. Tapos sabi, ay, di ba chef, born again kayo?
Sabi ko, ako Christian, sabi ko, evangelical Christian ka. United Evangelical kayo? Hindi, GCF po. Green Hills Christian Fellowship. Tapos, oo nga, so born again kayo. Basta nanampalataya ka kay Kristo at ikaw ay tunay na susunod sa Kanya, ikaw ay new creation. So, you are born again. So, merong baptism, in-explain ko na sa kanila. May mga matatanda na to. Yung mga talagang mga parang may sarili ng karunungan. Born again ka nga. Hindi po, yung born again process, hindi po siya relihiyon. Sabi ko sa kanya. Okay, so, tagasunod tayo. Tayo ay mga disipulo. Tayo ba ay handang sumunod sa kanya? Kaya walang atrasan. Sa paano pa man, itinakda ng Panginoon ang pamantayan ng pagiging tunay na disipulo. Ang tunay niyang disipulo ay handang harapin ang anumang hirap o abala at hindi bagal, yung hindi ka nagbabagal o yung nagpo-procrastinate ka, pagpapaliban, yan ang hindi pwede yan sa isang disipulo. So kung may ganyan kang style, ngayon pa lang, mamaya, paglabas mo niya sa pinto, tatanggalin ko itong pagbabagal ko. Tatanggalin ko dapat itong aking pagpapaliban. Yung tsaka na lang. Ang sabi nga ni bro, keso. Tanggalin mo yung mga keso. Keso ganyan, keso ganito. Ang dami nating dahilan. Sa madaling salita, ang katapatan at pagtatalaga ng isang disipulo ay kay Kristo ay higit sa lahat. Dapat si Kristo ang higit sa lahat. Sabi nung nakaraan, above all. Nung nakaraan nating Ito ay nasa konteksto ng pagdidisipulo. Tandaan natin, huwag tayong lilihis sa ating konteksto. The cost of discipleship. Doon sa iba, kay Matthew 8, the discipleship was tested. Makikita natin ito. Tingnan natin ang ating unang punto. Hirap sa ginhawa o yung pagtitiis. May isang tao na nagpahayag ng hangarin niyang sumunod sa Panginoon. Pero binalaan siya ng Panginoon tungkol sa hirap na kaakibat nito. Ito ay makikita rin natin yung storya nito sa Mateo 8. Sa chapter 8 ng Matthew, makikita natin yung parehong istorya. Hindi natin alam kung ito ay pareho, pero dito, scribe yung sinabi. Merong isang guro, may isang nag-aaral ng salita. A scribe is asking, tinanong siya. Sinabi sa kanya, susunod ako sa iyo. Pwede niyong tignan. Maaring parehas o maaring ibang tao, hindi natin masabi, pero parehas ang sinabi ni Kristo. Parehas. Na sinabi niya na yung mga asong gubat at ang mga ibon. Ipiniliwanag ng Panginoon na sila ay may mga tinutuluyan, may mga lungga, may mga pugad, pero ang Panginoon, siya mismo, ay wala man lang matuluyan. Wala man lang siyang maihandigan ng kanyang ulo. Metaphorical or totoo man, ipinakita ni Jesus na dito ang mga hamon at hirap sa pagsunod sa Kanya. Basahin po natin yung talata. Habang naglalakbay siya, may nagsabi sa Kanya, susunod ako sa inyo, saan man kayo magtungo. Sinabi sa Kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga pugad naman ang mga ibon na nang himpapawid. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling matitirahan. Magandang pansinin mga kapatid ng ang salitang asong gubat o itong fox sa English translation ay ginamit din upang ilarawan ang mga kaaway sa politika ng mga Hudyo. Kung totoo yun, ipinahihiwatig ni Jesus na ang mga nasa kapangyarihan ay maaring makapagbigay sa iyo ng mas maayos at na matutuluyan at sa iba pang kaginhawaan. Totoo yan. Ang mundo ay maaring magbigay sa atin ng kaginhawaan.
Ang mga sinisimbolo, sabi diyan, kung sakali man nitong asong gubat o nitong mga ibon, kung sila nga ay may natutuluyan, pero akong anak mismo ng Diyos ay walang matutuluyan. Susunod ka pa ba sa akin? Sinabi niya ito. Sinabi ng Panginoon ito. Nakikita natin ang paghihirap ng pagsunod kay Kristo. Makikita natin. At tayo ay ini-encourage na hindi umatras. May tatlong klase ng tao dito, makikita natin. Mamaya, isa-isahin natin. Tignan muna natin yung walang pagpapaliban. Pinalawanag ng Panginoon ang pagsunod sa Kanya ay mas mahalaga kaysa pa sa paglilibing ng ama o ng isang tao. Ama ng isang tao. Ang kontekstong pangkultura, ang paglibing ng ama ay maaring mga hulugan ng paghintay hanggang sa mamatay ito o kaya naman ay ang paglilipat ng mga buto, yung mga namatay na, bibigyan ng 1 taon yan, pagkaya na ibuto na, inililipat. So maaring ganon. Yung sa mga Jewish customs, yung kanilang tradisyon, ganon ang ginagawa. Nililipat yung mga buto. Yan ay tomb, kasi maaring merong uling ihiga dyan sa tomb na yan, tapos ililipat. Maaring ganon. Yung paglibing ng permanente. Maaring ganyan ang dyan. Tandaan din na ang pagsunod kay Kristo ay may kasamang pagpapahayag ng kanyang kaharian. Itong sinasabi ng Panginoon dyan, tignan natin sa 59, sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ito naman, makikita natin, si Jesus ang tumawag. Yung isa, sabi niya, susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta, sabi nung isa. At ang sabi ni Kristo sa kanya, ako nga walang matuluyan, susunod ka pa ba sa akin? Sinabi ni Jesus, paraphrasing, kung ano yung maaari mong harapin pag ikaw ay sumunod sa Kanya. Kaya yung sinabi ko kanina na susunod ka kay Kristo dahil komportable o dahil ako ay maraming pangangailangan at ibinibless daw. Yung prosperity gospel, huwag po tayong sumunod dyan. Kung tayo ngayon ay naaakit or meron mang isa sa mga kapatiran natin na nagsabi sa'yo, nagiginhawa ang buhay mo kapatid pagka ikaw ay sumali sa GCF, medyo nagkamali po siya dun. Ang hirap kayang pumanik dito sa 3rd floor. So, giginhawa ang buhay mo pag ikaw ay sumunod kay Kristo. Yung iba, ganun ang pang-akit. Hindi. Minsan talagang maghihirap ka lalo. Minsan lalo pang babagsak ang negosyo mo. Lalo kang ititest. Kasi sabi, renounce everything. Kapag hindi mo kaya yan, kapag yung sabi nga, di ba, kinikwento ni Pastor, lumubog yung kanyang Benz tsaka BMW nagpakamatay. May ganyan ding istorya, nalugi yung negosyo, pumanik sa taas ng building at tumalon. Ang daming nangyaring ganyan nung pandemic. Dahil hindi nila alam. Ang nakakalungkot, marami pa dyan Kristiyano. Mga Kristiyano na hindi nila kayang lunukin yung kanilang reputasyon o yung kanilang dignidad dahil nawalan sila ng pera. Tinapos na lang ang kanilang buhay. Sabi dito, nung isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan muna niyo akong umalis upang ilibing ang aking ama. Siguro sabi nung tatay niya, bakit mo ko dinabi dyan? Buhay pa ako, ililibing mo na ako. Ngunit sinabi niya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglibing sa sarili nilang patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang paghahari ng Diyos. Napakaganda mga kapatid nito na si Jesus ang pumili. At yung pinili, totoo, magdadahilan. Ang nakakatuwa, yung 12 disciples, wala yata nagdahilan sa kanila, di ba? They left their nets and followed Him. Mga tunay na disipulo yun. Ito, tinatawag niya pa. And nung nag-aral ako nito, tinitingnan ko, sabi ko, totoo ba to o parable ba to mga to? Totoong nangyari ito, naglalakad sila. Naglalakad sila kasama yung mga sumusunod at mga nagpapahayag na rin. Kasi diyan sa Luke, makikita natin na merong iba na nagpapahayag
No? Sabi ni John, papatigilin ko ba sila, Panginoon? Hindi naman na natin kasama. Hindi, sabi ni Jesus, kung sila ay not against you, di ba? Kasama mo sila. So, wag mo silang pigilan. So, ito, ganun ang nangyayari. Totoong mga pangyayari ito, hindi ito parable. So, itong isa, tinawag ni Jesus, sumunod ka, sabi, sandali, payag naman siya, kaya lang may delaying tactics. So, sandali lang, Panginoon. Yung pwedeng maari dyan, ililibing ko muna yung ama ko, hintayin ko muna siya mamatay. Pag namatay na siya, tsaka ako siya, Pero sabi ng Diyos, hayaan mo na siya ilibing ang nila. Pwede rin daw yan spiritual. Sabi dito na, hayaan mo na yung mga patay, ilibing yung sarili lang patay, spiritually dead. Those who are spiritually dead, maari, no? Na ilibing na nila yung sarili nilang patay. Ikaw na buhay, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Ipahayag mo ang kaharian, ang paghahari ng Diyos. So tayo, mga buhay ba tayo? Patay. Mukha lang patay. Ako, mukha lang akong ibuburol, pero buhay pa po ako. Balang araw, magsusuot din kayo nito. Yan. Mga buhay tayo. Hayaan na nating ilibing ng mga patay ang sarili nilang patay. Pero nakakalungkot naman kung hayaan nating patay ang ating kapamilya. Kaya sabi ni Jesus, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Marahil, hindi nakasulat, pero para mabuhay din sila. Siyempre, yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Kaya tayo nagdi-discipleship, para gamitin ng Panginoon. No? Sabi di ba yun, yung pinakauna natin, the Great Commission? Ano yung Great Commission? Sabi, ano nga yun? No? Go and make disciples of all nations. No? Baptizing them in GCF Naga. Baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, kailangan natin mag-disciple para mabuhay din sila. At pag sila magiging disciple na rin, mabubuhay naman yung kanilang na ipapahayagan. Yun ang gusto ng Panginoon dyan. Hayaan mo na sila. Sabi ni Jesus. Pero ikaw, ipahayag mo to. Kahit anong pagdadahilan, merong ang Panginoon. Merong siyang pangsagot. Ito yung pangatlo, walang sagabal. Hindi ito naisabi sa Matthew 8. Hindi yung naisulat ni Matthew. Ang sinulat niya lang yung dalawa, yung susunod at yung inimbita ni Jesus mismo. So itong pangatlo, walang sagabal. May isa namang nagpahayag ng kagustuhang sumunod pero nais muna niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Maaring tumutukoy ito kay Elias nang ilagay niya ang kanyang balabal kay Eliseo, kay sa Old Testament, kay Elisha and Elijah. Magkapareho ang kanilang pangalan, magkamuka. Tinanggap ni Eliseo ang pagtawag pero kinausap muna siyang na magpaalam sa kanyang pamilya. Pumayag si Elias dito sa panahong ito. Ngunit si Jesus, hindi siya pumayag. Kapag ikaw ay tinawag ni Jesus, wala ka nang papaalamanan. Nung tinawag ba kayo ni Jesus, kayo ay nagpaalam? Hindi ako nagpaalam eh. Pagpunta ko dito, pag-attend ko dito, hindi ko rin alam na nandito na ako eh. Akala ko nga kung ano nang napasok ko eh. Kasi daming tao. Pero nagustuhan ko dahil yung Bible talagang hinihimay. Hinihimay talaga. Sabi ko, talagang salita ng Diyos ang napag-aaralan. Ang isip ko pa noon, homily, diretso kagad, gospel, tas diretso homily, wala nang paligoy-ligoy. Kasi yun yung Catholic roots namin. Talagang meron kayong susundan na ritual. Meron kayong pattern palagi. So dito, parang may pattern din naman tayo eh. Kaya lang, diretso tayo. Direct to the point, straight to the point. Sabi ko, di na akong paalam, lumipat na kami. Nung nalaman, nagalit. Ba't ka lumipat? Bakit mo tinakwil ang iyong kinagisnan, kinalakihan, ang ating tradisyon? Nakakalungkot, pero praise God. At ganun pala pagka ikaw ay, hindi ko masabing tinawag, hindi ko alam kung tinawag ako.
kung tinawag o tayo ay talagang ginagamit ng Panginoon. Praise God, sana gamitin tayo lahat ng Panginoon. Tayo ay makokondemn. Tayo ay mapapersecute. Pero praise God, kasi yung nanay ko nakaupo dito nung isang araw, nung isang linggo, at siya naman ay tumatango. Tapos biglang sabi, punta kaya akong Basilica. Sabi ko, aray ko. Sabi ko, hindi, kumain ka na lang sa resto. Pero praise God. At noon sila ay galit. Pero nung huli, sabi, yung anak ko, pastor na yan, elder na yan. Sabi ko, hindi ako pastor, elder. Nakakatuwa lang. So patuloy natin panalangin ang mga patay, ang mga spiritually dead. Dito sinasabi ni Jesus. Kasi ang maglilibing niya, sabi ni Jesus, let the dead bury their dead. Mamamatay at mamamatay yan. Walang magliligtas sa mga yan. Hindi naman tayo magliligtas. Pero sabi ni Jesus, go and make disciples. Proclaim. Proclaim. Tayo ay kailangan mag-proclaim. Handa na ba kayong mag-proclaim? Amen? Ba't walang amen? Ano ipoproclaim? Be a member of GCF. Hindi po, no? Si Jesus Christ. Be a member of the body of Christ. Sundin lang natin, pasimplihin lang natin. Hindi to simple, pero mahirap na nga, pinapahirapan natin di ba? Mahirap na intindihin, ang hirap mo pang intindihin. So, padaliin natin. Ano ba yung sabi? Pahayag natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at tayo ay manampalataya, magsisi sa kasalanan. Walang ibang Diyos kundi si Kristo. No other name but the name of the Lord Jesus Christ. Yun lang ipahayag natin. Pagkatapos nun, panalangin na natin sila. Lord, ikaw na po ang magdilig, ikaw ang magpapalago nitong naitanim namin. Kung sino man ang nag-ani niyan, wag sanang si Brother Eli or wag naman sana si Brother Felix ang makapag-ani. Sana, Bible-believing, gospel, believing in the name of the Lord Jesus Christ. At si Jesus ang naitataas. Dapat ganun. Basahin po natin yung talata. Sinabi naman sa kanya ng isa pa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan muna ninyo akong magpaalam sa aking mga kasambahay. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, sino mang humawak sa araro at lingon ng lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Dito, yung isa nagpaalam, hindi naman sinabi ni Jesus, huwag ka na magpaalam. Hindi ka pwedeng magpaalam. Walang sinabi si Jesus na ganyan. Kaya tayo, yung mga anak natin, lagi kayo magpapaalam sa amin, ha? Hindi pwedeng hindi kayo magpaalam. Dito, sinabi lang ni Jesus, siguro nakikita niya, marahil ang puso nitong tao na to na may pag-aalinlangan. Papaalam muna ako. Tas siguro, wala naman nakasulat na, Tay, alis mo na ako, balik lang ako. Maaring gano'n kasi sabi ni Jesus, walang sino man ang humawak sa araro at lilingon ng lingon at gustong bumalik. Kasi kung lingon ka ng lingon, ang assumption dyan is gusto mong bumalik. Sabi ni Jesus, hindi pwede, wala nang atrasan. Kapag iniwan ng isang disipulo ang lahat ng dating buhay niya, hindi na pwedeng balikan natin yan. Ano yung dating buhay natin? Buhay natin na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Buhay natin na makasarili. Buhay natin na walang pakialam sa ibang tao. Yan buhay na yan. Kasi kung babalikan mo yan, hindi pwede. Ang bigat nga yan, yung sa Hebrew na pag-aralan natin doon, ang bigat na salita, yung apostasy. Alam mo na si Jesus, tas dinenounce mo pa. Wala nang sacrifice para sa iyo. Hindi muling mamamatay si Jesus para sa mga taong ganyan na tinakwil pa nila ng pangalawang beses ang Panginoon. Kaya tayong alam na natin, patuloy tayong magsilbi kay Kristo. Tignan natin ang ating pagsasabuhay. Sa una, huwag tayong sumunod kay Kristo sa salita lamang, kung hindi pati sa gawa. Hindi natin pwedeng sabihin na susunod ako sa iyo kahit saan ka man magpunta. Pero nung nalaman mo yung hirap at problema, next time na lang. Busy pala ako.
kung pagkalooban ka man niya tayo ng kaginhawaan, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin siya kung tayo ay binibigyan ng provision. Sabi naman din niya yon, nagpo-provide ang Panginoon. Pero hindi tayo doon nakatuon. Yun lang naman ang gusto sabihin niya. Huwag tayong tumuon doon sa reward. Our reward is the Lord Jesus Christ. Pwede bang ganun ang nakatingin tayo doon? Mahirap kasi sa buhay ngayon, ang hirap kumilos pag wala kang pera. Totoo naman po yan. Ang hirap kumilos. Minsan nga, ang hirap magpahayag pag ikaw ay maraming problema. Paano ka mag-share ng gospel? Patuloy lang tayo. At minsan makikita nila doon, ay, yung taong yun, ang dami ng problema, pero patuloy pa rin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Minsan doon tayo mas nakaka-reach out. Kasi minsan pag ikaw ay walang problema, ikaw ay ginhawa, tapos sinabi, magpuri ka sa Panginoong Hesus, sabi, ikaw kaya mo, ako hindi ko kaya. Kasi ikaw maginhawa, ako hirap. Kaya mo nasasabing magpuri kay Jesus kasi ikaw ay blessed. Paano ngayon tayong hirap? Di mas maganda tayong makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ano po? Merong isa, di ba, yung kapatid natin na namayapa na, si Brad Henner. No? Siya ay nakaratay na. Pareha sila ni Brad Bobot ng testimony ng kanilang pamilya. Sila ay mga nakaratay, pero ang kanilang bitaw na salita ay magpuri sa Panginoon at nag-i-evangelize pa. Sila na yung nakahiga, sila pa yung nag-i-evangelize. Yung mga binibisita nila, ay mga bumibisita sa kanila. Sila pa yung, bro, pag-pray kita. Ha? Parang yung may sakit pa yung nag-pray sa'yo. Di ba ganun yun? Kahit anong status natin, no, tayo ay sumunod kay Kristo. Hindi lang yung sa salita, kung hindi sa gawa. No? Kung tayo ay pinagpala, praise God. Kung tayo ay naghihirap, praise God. Blessed be the name of the Lord. Magpahayag tayo ng magandang balita dahil tayo ay mga disipulo. Number 2, huwag tayong gumawa ng anumang dahilan sa pagsunod kay Kristo. Hindi pwede yung busy ako. Tanggalin na natin yun. Alam nyo kung anong gamot sa busy? Hindi to joke. Isulat nyo yung schedule nyo. Tapos bigyan nyo ng time talaga. Busy ako pero ito time ko to. Hindi yung sobra lang, meron akong free time, ito para kay Lord. Hindi pwede. Dapat nakasama siya sa schedule. Ito ay para kay Lord. Meron akong GG, ito. GG. Lahat ng GG natin, hindi para sa growth group natin, yung para kay Lord yun. Kasi pag inisip nyong, sila ano lang naman nandyan, maaaring hindi ka umattend. Pwede mo bang sabihin, nandyan si hindi na ako attend. Hindi yon. Ang GG or yung Bible study o prayer meeting o anumang tawag nung iba, si Jesus ang nandyan. Ang Panginoon, ang iyong discipler ang nandyan. Ang discipler nating lahat. Si Jesus ang nandyan. So dapat tayo umattend. Dapat hindi tayo malate. Kasi kung isipin lang natin, tao lang. Sila, bahala sila dyan. Sila nga, minsan late Diba? So, magkakagulo ang body of Christ kapag nawala sa picture si Christ. No? Huwag tayong magdahilan. Walang mas mahalaga at kagyat malalim na salita no? Kaysa rito. Bagamat patuloy nating igalang ang ating mga magulang, sabi natin wag yung sinabi nung nakaraan, hate, patuloy tayong magbigay respeto. Hindi ibig sabihin, hindi yung dahilan para tayo ay mangbastos ng ating magulang at yung sinabing, let the dead bury their dead. Hindi ibig sabihin, hahayaan na natin sila. Magpahayag tayo para sa kanila. Patuloy tayong maging instrumento. Patuloy tayong maging disipulo ng ating Diyos. Bigyan natin halaga. Tama naman yun. Merong nagsabi na, ako ay disipulo na ni Kristo, bahala na kayo dyan. Kasi sabi, sumunod ako kay Kristo, kung wala kayo dyang makain, bahala na kayo. Kung kayo ay nahihirapan na sa inyong buhay, bahala kayo dyan. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Kristo.
Ang ibig sabihin ni Kristo, sumunod ka sa akin, ipahayag mo aking salita, at yung mga yan ay magiging disipulo ko rin. Yun yung sa let the dead bury their dead. At ang ating pangatlo, sumunod tayo kay Kristo ngayon na. Nakapag-desisyon na ba tayo, mga kapatid, na tayo ay susunod kay Kristo? Taas ang ating mga kamay. Yung mga hindi pa nagdidesisyon niya na, yung mga nagtaas ng kamay. So tayo, lahat tayo, assuming na tayo ay tunay na disipulo, tayo ay susunod ngayon na. Hindi pwedeng bukas na lang, bro. Kasi ito mismo yung nangyayari sa atin ngayon. Nakikita niyo ba yung sarili niyo dito? Hindi. O kayo si Kristo, dito sa picture. No? Ako nakikita ko ang dami kong dahilan minsan. Minsan naman, bibo din ako. Taas kamay ako, biglang, naku, hirap pala to. Ano? Kaya mahirap ang bibo-bibo. Tayo mag-ingat. No? Huwag tayong magpaliban, sabi dito. Sumunod tayo kay Kristo ngayon na. Hindi kailangan humingi ng pahintulot sa pamilya o mga kaibigan na sinabi mo, lilipat ako doon. Pero hindi naman yun. Ang ano natin is, hindi na kailangan. Yan, pag nagbasa kang Biblia, hindi ka na kailangan magpaalam. Kailangan mong sumunod kay Kristo kung ikaw ay tunay na disipulo. Huwag tayong magpaliban sa pagsunod sa Kanya, mga kapatid. Alalahanin natin kung ano ang inaasahan ni Kristo sa isang disipulo. Maging mga disipulo tayo at gumawa rin tayo ng mga disipulo sa Kanyang pangalan. Hindi yung sa disciple natin. No? Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. No? Be imitators of me. Kasi yun yung ano niya, pagsunod niya lang kay Kristo bilang alagad niya. Ano ang mga struggles natin? Tinanong ko yan sa aking discipleship group. Struggles natin sa pagsunod kay Kristo o sa pag-disciple. Minsan yung iba nahihiya daw, yung iba commitment. Hindi ako makakommit kasi once a month lang ako available kasi taling-tali ako sa trabaho. Sabi ko, di doon ka mag-disciple sa trabaho mo. Pwede naman yun. Kung nasan ka, di doon ka mag-disciple. Di ba? Ano ba sa tingin nyo ang pagdi-disciple? Parang si Pablo ba yan, na ganyan? No? Siyempre, paggabay natin sa bawat isa. Nagsisimula yan sa, bro, pag-pray kita, anong gusto mong prayer? Bro, nagbasa ka na ba ng Bible mo? Bro, attend ka Sunday service. Pwedeng ganun muna ang discipleship eh. Tapos sunod nun, bro, aral tayong salita ng Diyos. Kasi nandun na siya, kasama na siya sa grupo. Bro, tigilan mo na yung pambababae mo. Oh bro, huwag ka na masyadong maglalasing. No? Kasi hindi yan maganda. Hanggang palalim kayo ng palalim. Tapos dito na, meron nga sinabi, siguro hindi pa natin pwede ituro yan sa mga bago nating kasama, no? Ay syempre, wag muna. Baka tumakbo naman iba. Pero hindi, pagka ang ano is two-edged sword, sabi, di ba? Ang hindi tayo pwedeng pumili. Baka mamaya may bago dito, pero yan ang gustong iparinig sa kanya ng Panginoon, sumunod ka na kay Kristo. Ano? Yung mga first-timer, second-timer, no? Baka yun ang gustong pagawa ni Kristo. Ikaw ay tunay na disipulo ko. Ikaw ay magpahayag ng salita ko. Anong salita niya? Nandito. Hindi tayo mag-google. Ang dami ngayong mga reels, no? Yung mga AI about the Bible. Pero iba pa rin pag ikaw mismo yung nagbabasa ng salita. Huwag niyong iasa sa daily devotion ang pagbabasa ng salita niya. Magpili kayo ng isang book, basahin nyo, aralin natin. No? Napakaganda. Expository. Chronological kung pwede. Pero yan ang gustong mangyari bilang mga disipulo. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ako po'y magtatapos sa tula ng ating pastor. Ginawa niya, sinalin niya sa Tagalog. Na pinamagatang sumunod na. Susunod ka ba sa kanyang salita? Hindi sapat na sabihin lang ng basta. May hirap sa pagsunod sa kanya, pero susunod ka pa rin ba? Walang dahilan, walang bukas na lang. Walang atrasan, wala nang paalamanan. Buong puso ang pagsunod sa kanya,
hindi pwedeng kalahating puso, tuwina. Ipahayag ang kaharian niya. Ngayon din, huwag maghintay pa. Sa anak ng tao, susunod ka ba? Handa ka bang sumunod talaga? Tayo po'y tumayo at manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa iyong paggabay. O Diyos, kung kami man ay iyong tinawag, o katulad nung isa na nag-volunteer o nagsabi na susunod, maraming salamat at pinakita mo sa amin na mahirap, na kailangan naming dalahin ang aming sariling mga cross. Kailangan naming timbangin na ikaw ang pinakamatimbang, walang iba. Walang halaga ang aming pamilya, ang aming kaibigan, at kahit sino man kumpara sa iyo, O Diyos. Hindi nga namin maaring ikumpara. Ikaw ang Diyos na may likha. Ikaw ang Diyos na nagliligtas. At naway kami tunay na maging disipulo mo, O Diyos. Kami ay iyong gabayan at turuan ng iyong salita. Bigyan mo kami ng oras na makapagbasa at tunay na makapag-aral ng iyong salita. At maraming salamat. Naway kami hindi na lumingon-lingon pa at magdalawang isip at magdahilan. At naway kami tunay na maging mga disipulo mo, O Diyos, na tunay na nakapagpapahayag ng salita mo ng maingat at totoo. Maraming salamat pong muli. Sa paglabas namin sa lugar na ito, kami iyong pagpalain ang aming pamilya, ang aming mga tahanan, ang aming mga trabaho. Hindi lang pisikal, hindi lang material, kung hindi spiritual, O Diyos, gamitin mo kami. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen.